DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok, mga sakit ng damdamin. Bakit ba ako ipinanganak sa mundo kung mag-iisa rin lang? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit pa ako ipinanganak sa mundo kung mag-iisa rin lang? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Monique, Tana. Kanina pa tayo nakarating dito sa bahay. Galing sa libing ni na Mama at Papa. Hanggang ngayon umiiyak ka pa rin. Mag-isa na ako ngayon, ate. Walang pamilya. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Pamilya mo pa rin ako. Kahit na nga, ampun lang ako ni na Mama at Papa. Hindi mo ko iiwan, ate. Hindi, Monique. Magtatrabaho ako para sa ating dalawa. Salamat, ate. Ako ang papalit sa pwesto ni na Mama sa business nila. Total, graduate na naman ako. Tutulungan ako ni Mang Edong at Tito Nanding. Makaya kaya natin, ate? Oo, kaya natin ito, Monique. Basta, mag-aral ka lang mabuti, ha? At maging masunurin ka sa akin. Magtutulungan tayo. Natutuwa ako sa iyo, Angelica. Ang sipag mo. At ang bilis mong matuto. Salamat po, Tito. Talaga nagsisikap po ako para sa amin ni Monique. Salamat naman at inaalala mo pa rin siya. Kahit na nga, wala na sina Lydia at Roman. Bilin po ni na Mama at Papa noon. Unawain ko si Monique.
mahalin, at disiplinahin ng mahinahon. At yun nga po yung ginagawa ko ngayon para mas maturuan siya ng mga dapat niyang matutuhan. Hindi nagkamali ang mga kaibigan ko sa pagkupkop at pagmamahal sa'yo. Hindi ka lang mabuting anak. Mapagmahal ka ring kapatid. Ay, salamat. Nakatapos din tayong maglinis nitong bahay. Oo nga, ate. Pagod na pagod ako. Paano? Ngayon ka lang kasi gumawa rito, kaya ganyan ka. Hindi ka kasi sanay. Pero masasanay ka rin. Alam mo, dapat alam nating mga babae ang mga gawaing bahay. Alam mo, ate, pag nag-asawa ako balang araw, kukuha ako ng mga katulong para hindi na ako mapapagod sa bahay. O paano kung wala kang makuhang katulong? Ay. O kaya bigla ka na lang iniwan? O, aba, hindi mo pwedeng pabayaang marumi ang bahay mo. At saka isa pa, alam mo, yung mga lalaki gusto nila, yung mapapangasawa nila, yung magaling mag-asikaso ng bahay. Kaya importanteng marunong ka ng mga gawaing bahay. May katulong ka man o wala. Ang hirap namang maging babae. Paano? Na-spoiled ka kasi kina mama at papa. Pero, di bale, magbabago ka pa. Basta ha, maging masunurin ka lang sa akin. Oo, ate. At magtiwala ka na hindi kita ipapahamak. Dahil, mahal ka ng ate mo. Ay, salamat. Ay, sandali, maliligo na ako. Baw-baw ko na eh. Pagkatapos ko, ikaw naman ang maligo, ha? Sige. Oo nga pala, pakikuha mo ako ng Shield bath soap. Ubus na kasi yung nasa banyo. Oh, sige ate, kukunin ko na rin yung unique toothpaste. Wala na rin tayo dyan. Okay! Pagod na ako sa pagbabasa. Magpapahinga muna ako. Ay, 9 p.m. na pala. Siguro nag-start na yung birthday party ni Rizel. Buti pa sila masaya. Samantalang ako, hindi makalabas. Kasi ayaw ni ate. Bay, may pasok pa daw bukas. May exam pa kami. Parang ang hirap naman ng ganito. Mula nang mawala si na mama at papa, ang dami-dami ko nang ginagawa at iniintindi. Bukod sa studies ko, tinutulungan ko pa si ate dito sa bahay. Tatakot naman akong hindi sundin si ate. Kasi baka magalit siya at iwan ako. Pero, nahihirapan ako eh. Mama, Papa, sana hindi na lang kayo nawala. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Masayang-masayang kapatid mo sa binigay mong surprise graduation party para sa kanya. Mas masaya ako, Victor. Dahil ibang-iba na si Monique ngayon. Hindi na siya yung batang spoiled kina mama dati. Gumraduate na siya sa high school, nakasama sa mga honor roll. Ngayon naman siguro, Angelica, pwede mo nang intindihin ang iyong sarili. Victor. Matagal na akong nanliligaw sa'yo. Hindi pa ba sapat yun para tanggapin mo na ang pag-ibig ko? Ano ka ba? Sapat na sapat nga eh. Kaya nga, sinasagot na kita. Sinasagot? Ibig mong sabihin, mahal mo rin ako. Tayong dalawa na. Oo. Ayaw mo ba? Angelica, salamat. Napakaligaya ko ngayon. Promise, magiging ideal boyfriend ako sa'yo. Pangako yan. Ngayong tapos ng party ng kapatid mo, dapat ka nang magpasuri ng gusto, Angelica. Para matiyak natin ang sakit mo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kapatid ko, Doc. At hindi pa pala alam ni Monique. Ayoko kasing masira yung happiness na nararamdaman niya ngayon. Ayoko mag-alala siya. Maraming paraan para makapagpagamot ka nang hindi siya nag-aalala. Sa tingin ko, ikaw ang talagang nag-aatubili. Natatakot ka ba? Doktor. Lakasan mo ang loob mo, Angelica. Magpagamot ka. Angelica, kanina pa tayo dito sa park. Pero napansin ko wala kang kibo. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? I'm sorry, Victor. Sorry? Bakit ka humingi ng sorry? Wala naman akong alam na ginawa mong hindi tama. Kailan pa lang kita sinagot pero mabibigyan na kita ng problema. Teka, hindi kita maintindihan. Baka magkahiwalay din tayo agad. Ano? Angelica, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Masakit na biro yan. Di kita binibiro. Napakasakit din ito para sa akin. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Sabihin mo. May sakit ako, Victor. Huh? May taning na ang buhay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Eddie, okay. Makakapamasyal tayo kahit saan mo gusto. Dahil sabi mo ilang araw na mawawalang ate mo. Oo nga, kasi nga may out-of-town seminar daw siya. Kaya nga, pagkakataon mo na itong umattend ng maraming parties. Ikaw talaga, Beth. Oo, totoo. Nainggit ako sa inyo noon. Kasi ang sasaya ninyo lagi. Pero wala na ang lahat ng inggit na yun. Dahil lubos ko nang nauunawaan ang kabutihan ng ginawang pagdisiplina sa akin ni Ate Angelica. Ito naman, nagbibiro lang naman ako. Alam mo, natutuwa nga ako na naiintindihan mo na ngayon ng ate mo. Kasi ate rin ako.
At may time na tinutulungan ko rin si Mama sa pagdisiplina sa dalawa kong nakababatang kapatid. Pero alam mo, nalulungkot ako eh. Huh? Kasi ngayon lang napalayo sa akin si ate. Parang hindi ako sanay. Ito naman, sa province lang nagpunta ang ate mo. Babalik din yun. Tito Nanding. Nagulat ako nang matanggap kong message mo. Iha, bakit hindi mo sinabi agad ang tungkol sa iyong sakit? Hindi ko po kasi pinansin nun yung ilang mga nararamdaman ko. Huli na nung malaman ko ang lahat. Mamamatay na pala ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Paano pa ako gagaling? Paano pa gagaling? Ang stage 4 cancer. Angelica. Masakit ito para sa akin, Tito. Dahil marami pa akong dapat gawin. Pero wala nang panahon. Ang inaalala ko, si Monique. Ibig mong sabihin, hindi pa niya alam ang lahat. Pasensya na, Kuya Victor, kung naabala ko ang trabaho mo. Nag-aalala na kasi ako kay ate. Sabi niya kasi 2 weeks na siyang mawawala, pero mahigit 1 buwan na. Hindi pa rin siya bumabalik. At dito mga nakaraang araw, hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Monique, talagang pupuntahan na kita mamaya. Dahil hindi ko na rin kayang maglihim pa sa'yo. Maglihim? Anong ibig mo sabihin, Kuya? Walang out-of-town seminar ang ate Angelica mo. Nasa ospital siya. Ate Angelica. Ate. Monique, paano mo nalaman narito ako? Ipinagtapat na sa akin ni Kuya Victor lahat. Bakit ganun, ate? Bakit naman hindi mo sinabi? May breast cancer ka. I'm sorry. Ayoko masaktan at mag-alala ka. Kaya lang, hindi na maiiwasan. Malapit na kitang iiwan. Oh! No, ate, hindi mo ko iiwan. Gagaling ka pa. Makakasama pa kita. Nick, huwag kang umiyak. Maging matatag ka. At sana, isabuhay mo ang mga tinuro ko sa'yo. Kahit na wala na ako. Ayoko, ate. Hindi ka mamamatay. Hindi mo iiwan. Hindi!
Gumaling pa kaya si Angelica? Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Monique. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutiak sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit pa ako'y pinanganak sa mundo kung mag-iisa rin lang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.